So yan, so pagkatapos nating makonfigure ang ating wireless router, so ang gagawin natin is ito-turn off natin yung router natin. Ano po, turn off muna natin. So siguraduhin po na lahat po ng set na kailangan nating i-set up ay na-set up nyo na. Ano po, so sa internet po ng router natin, so mamaya pa po natin siya i-configure. Ano po, then close na natin yung router natin. I-off lang po natin ang yung router natin po, and then i-on na natin ang access point natin. So kanina po, turn off muna natin yung access point. Ano po, kasi hindi po sila pwedeng i-connect ng sabay. Ano po, anong mangyayari pag sabay naka-open ang access point at router nyo? So magkakaroon po sila ng IP conflict na tinatawag. Ano po, hindi natin malalaman kung kaninong network tayo nakakonect. So mas mabuti po na i-turn off muna yung isa. So inuna natin yung wireless router na i-configure. Kaya ang ginawa natin sa access point is turn off muna natin. Ano po, or disconnect natin doon sa network natin. Ano po. So ito na. So balik naman po tayo sa ating CMD. Ano po. So babalik na naman tayo dito. Ano po. So kanina napalitan na natin ng IP address. So mag IP config naman ulit tayo. So IP config. So ito na. So kanina ang IP address natin na nakita is 0.116. So ito na sa access point natin, same brand lang naman po kasi TP-Link. So ang default gateway nila is same brand din po. Ano po, pero yung ni-release na IP address ng ano natin, ng access point natin is 0.100. So bali po ang device na gamit natin is ano siya, router po yan. Ano po, kasi yung mga router natin ngayon may mga features sila na pwedeng palitan ng mode. Ano po. So ito na, kinopy ko na yung link 0.1 ulit, and then enter ulit, and then kikreate ulit tayo ng password. Lagyan ko ulit ng password, mac at 12345. Check ang password. So mac at 12345. Check natin kung parehas. So may mali, 123. Yan na. So kinatama na yung password natin. Ano po, so dito na po tayo sa isa nating router. Ano po, so yung isang router natin is gagawin nating access point. Ano po, so ito na yung ano na, kung makikita nyo is naging na siyang Archer C24, yung kanina Archer A5. Ano po, so ito na yung portal ng ating gagawing access point. Ano po, so mag-change mode tayo. Ano po, click natin yung change mode para maging siyang access point. Ano po, so tandaan, naka-default po sila or naka-current pa siya sa router mode. So atin pong gagawin siyang access point mode. Kiklik lang natin yan, and then okay, and then reboot. Yan. So magre-reboot po ulit ang ating wireless access point. Yan, para maging access point na po siya. Ano? So medyo matagal-tagal pa ang pag-reboot niyan. So sabi daw dyan, after rebooting, use tplink.net. Yan, so ikakopy na natin ito. http://tplink.wifi.net to log into the web management. So ikakopy po natin ito para hindi tayo ligaw. Ano po, hindi, para madali nating ma-configure. Kasi pa nag-reboot na yan, magre-reset na po yan. Ano po, hindi na natin ma-access yung 0.1. Ano po, yan, so medyo matagal. Tandaan po yan ha, tplink.wifi.net, no, after na mag-reboot. Yan, so medyo matagal, 74%, 76%, 80%, so malapit na. 84, 86, 88, 89, 91, 93, and then 98, 99. Okay, so 100 na po. So pupunta na tayo. Ito na, nag-direct na nga po pala siya. So tplink.wifi.net. So yung nilagay nating password kanina, for example, mac at 12345. Check na natin. Okay, then login na natin. Po. So ito na yung interface natin. Check natin kung naging talaga siyang access point. Punta tayo sa change mode. So ito na yung current na setup niya. So
ano na siya, access point mode na po yan, ano. Then close lang natin siya, and then next natin ito, hanap tayo ng pinakamalapit sa Philippines. So ano yung pinakamalapit na makita natin, pwede na yun, or yan ang default, naka-default na, ano po. So wala po kasi yung Philippines dito eh, hindi pa, ito na, Taipei na lang, ano, pinakamalapit sa atin si Taipei. Then click next natin. So ito naman, papalitan na natin ang ano niya, ang SSID or ang wireless name. So gawin natin MAC_AP. Ayan, ito na, dalawa po yan, isang 2.4G at isang 5 GHz. So naging na siyang MAC_AP. Itong isa is may 5G. Palitan natin ang password, MAC@12345, and then MAC@12345. Ayan, ito na. Then click next na natin. Ayan. Next, para mapalitan na, naka-turn on. Next, and then applying settings, and then magre-restart na ang Wi-Fi. So success, finish. So dalawang ano natin, yung wireless name yung nabuo natin sa AP, ano po, MAC_AP and then MAC_AP 5G. So next nating papalitan ay yung ito na, WAP IP address. Ang WAP po is wireless access point IP address. So ano nga yung papalitan natin? 12.0.02. Ano po? So hahanapin natin diyan. So pwedeng sa depende po kasi yan sa settings, ano po. So ito na, sa LAN, ito yung LAN niya, gagawin nating static, ano po. So tandaan, dito kasi sa settings na ito, nandito siya, yung sa kabila nasa system. So dito tayo papalit, ano, dito yung papalitan nating settings. So internet, LAN, palitan natin ng 12.0.02 kasi 2 na yung access point natin. Yung 1 natin is yung router, and 2 natin is ito yung access point natin. So subnet mask, itong isa lang ang 255 kasi ang gamit natin is class A IP address. Ano po, kapag class B, dalawang 255, pag class C, tatlo na pong 255. So isa lang. Default gateway natin. So ano po yung nilalagay sa default gateway natin? So ang ilalagay po natin dito is yung wireless router IP address natin. Ano nga ulit yung wireless router natin? IP address niya 12.0.0.1. O check natin. Wireless router IP address. Ano po? Ang wireless router or ang gateway ay iisa lang po yan. Ano po? Siya yung nagbibigay ng internet connection sa atin, si gateway. Yan yung nagiging internet source natin. And then after that, save na natin. And then same ulit, magre-restart po yan at magre-redirect na siya sa 12.0.02. Kanina, nag-redirect siya, pumunta siya ng tplinkwifi.net. Ngayon po is mapapalitan na siya ng 12.0.02. Ayan, so eto na po, gamit na natin yung 12.0.2. So login tayo, MAC@12345. Check natin ang password. Okay, tama ang password. Never lang natin siya. Okay. So next is check na natin kung napalitan na si LAN, naging ang static. IP address, nang palitan na natin. Subnet mask, nang palitan na natin. Tama na. Default gateway, tama na din. So next is DHCP server naman. Ano po? DHCP server. So kapag access point po ang sineset up natin, ang DHCP server niya kailangan po naka-disable. Ano po? Ang default nito is naka-enable siya 12.168.0.100. Ano po? So hindi po 'yan. Dapat po naka-disable siya. So bakit natin kailangan i-disable? I-disable natin ang access point. So para magkaroon ng internet access ang mga devices na ko-connect sa kanya. So kapag naka-enable po ito, hindi po masusunod yung IP address nung router natin. Ano po? Pag naka-enable yan. So kailangan natin naka-disable kasi ang internet natin is nasa router pupunta ng AP. So kailangan natin siyang i-disable. And then
tingnan niyo po ang IP address. So magbabago na naman ang IP address. Pero kung naka-disable yan, kung ano yung IP address na sinet up natin sa router, yun din i-release ng access point natin po. So save na natin. Click save. So importante po yan. Dapat po ang DHCP server ay naka-disable or naka-uncheck or hindi naka-enable po. So tandaan po natin yan. So yan lang po ang i-configure natin sa wireless access point. So dapat naka-change mode tayo. Kanina, meron ba dito? Yan. Naka-change mode, dapat access point. Sa internet naman, dapat yung LAN naka-static, check na. Yung DHCP server is dapat naka-disable. Ano po? So yan yung ating yan po ang ating setup sa ating tawag yan, sa ating wireless access point. Ano po? So sunod na nating gagawin is i-connect na natin. Dapat po sabay nating ma-open ang router at access point. Ano po? Dapat sabay natin silang ma-open.